Yo, what's up? This is Carl Serrano once again, author of the Power Run ebook. And tanong ko lang sa'yo, gusto mo ba na mas mapadali mong mapasali yung mga nakakausap mong prospect using this simple but very effective strategy? So kung gusto mong matutunan kung paano, stay tuned. Naalala ko nung first year ko sa network marketing, ang napasali ko lang na tao is, I think, 4, 5. Direct referral ko. Napapaisip ako, sobrang hirap pala talaga pasali. Hindi kagaya nung ine-expect ko nung nakinig ako ng mga seminar, nakinig ako before ako sumali, mga business opportunity meeting, sinasabi na kwento mo lang, i-share mo lang, hindi naman pala ganun kadali. So, nung time na nandun ako, nagpapasali ako, baguhan pa lang ako, hirapan talaga ako makipag-usap kahit na ginagawa ko naman yung best ko, kahit na ginagaya ko yung apply ko, hindi ko alam kung bakit nahihirapan ako magpasali. Ito pa yung masakla, pag yung company mo, yung office ng company mo, medyo sumisikat na, hindi lang rejection yung matatanggap mo, pati India. Naalala ko yung mga time na lumipat sa bagong office yung company namin. Di fresh na fresh pa siya nung una. Marami pa akong na-invite, marami pa akong napapapunta, pero habang tumatagal, parami na ng paraming Indian. Kasi pag nalaman ng prospect mo kung saan yung office nyo at nalaman yung networking nyo, hindi na siya pupunta. Dami niyang dahilan or worse, hindi ka na niya sasagutin. So, napakahirap talaga makapagpasali ng tao, lalo na yung makapagpapunta sa office nyo, lalo na kung nasa old school network marketing ka pa rin or nasa traditional way ka pa rin. So, ngayon, ano ba itong tinatawag na KLT strategy? Okay, KLT is just an acronym para mas madali mo siyang maintindihan. Before ka magpasali ng prospect mo, kailangan mong maintindihan na unang-una sa lahat is hindi ka kilala niya ang prospect mo. Wala kayong relationship sa isa't isa, hindi ka niya kilala. Most of the time, lalo na kung nasa cold market yung kinakausap mo, karamihan ng mga prospect mo sa cold market, and lahat ng prospect mo sa cold market, hindi ka kilala. At the same time, hindi ka niya kilala, syempre hindi ka rin niya magugustuhan. Okay? Hindi ka rin niya gusto pala, hindi ka niya gusto at wala siyang tiwala sa'yo. So yung tatlo na yun yung kailangan mong i-work out bago mo pasalihin yung prospect mo. K stands for know. Know your prospect. Kilalanin mo. Okay, pwede rin sa Tagalog. Kilalanin mo muna yung prospect mo. Kailangan kilala mo siya and makapag-connect ka, makapag-build ka ng relationship. Parang pakikipagkaibigan lang yan. Simula ba, for example, kung student ka, lahat naman siguro tayo naging estudyante. Sa unang klase, halos wala ka namang kakilala dun eh. Wala ka namang kaibigan. Lalo na kung college ka na, naglipat ka sa ibang lugar na hindi mo nakasama yung mga old friends mo. So, wala kang kakilala. Pero bago ka magkaroon ng kakilala, introduce yourself to each other and connect and build a relationship. Kailangan mo muna siyang makilala at kailangan ka rin niyang makilala. Ang pinakamagandang example nga is yung pagkakaroon ng kaibigan. Parang ganun lang rin yung gagawin mo sa prospect mo. Parang kakaibiganin mo muna siya sa simula and huwag ka munang offer ng kung ano-ano, huwag ka munang magbabanggit ng kung ano-ano. Usap lang kayo, kwentuhan lang, normal lang. Next, dito na papasok yung kailangan magustuhan ka ng prospect mo. Paano ka magugustuhan ng prospect mo? For example, yung meron kayong similarity. Parehas kayo ng religion, parehas kayo mahilig magbasa ng libro, parehas kayo ng school na pinasukan, parehas kayo na kaibigan ni friend A, okay, acquaintance kayo ni friend A. Basta yung similarity nyo, doon kanya magugustuhan. Okay? Makaka-relate siya sa'yo. For example, paborito mong pagkain, paborito rin pala niya. Paborito mong puntahan na lugar, paborito rin pala niya. Mas madali kanya magugustuhan. And para magustuhan kanya, kailangan alamin mo kung ano yung pagkakaparehas niya. Babalik tayo dun sa K. Kailangan kilala mo siya. Kapag kilala mo siya at kilala ka niya, magugustuhan ka niya. And then lastly, as time goes by, he or she, your prospect, will trust you. Kapag madalas mo siya nakakausap, kapag madalas kayo nagkakaroon ng interaction sa isa't isa, for example, nakakausap mo siya sa Facebook, sa chat, or kahit sa text lang, then kapag ka nag-open up na siya sa'yo ng mga problema niya, open na siya, nagbibigay na siya sa'yo ng mga problema niya, that's the time may tiwala na siya sa'yo. Nakuha mo na. That's the last thing na pinaka-importante. Sabi nga, people buy with trust. Hindi naman porket kilala ka niya is may tiwala na siya sa'yo. It gradually increases. Time goes by, nag-i-increase yung tiwala niya sa'yo, nag-i-increase yung pagkakakilala niya sa'yo kasi nagiging magkaibigan kayo. Okay, ang main point lang na to, to summarize it all, para mas madali mong maintindihan, is kakaibiganin mo yung prospect mo. Kapag naging kaibigan mo siya, nagkaroon kayo ng relationship, he will know you or she will know you, he or she will like you, and lastly, they will trust you. Kapag may tiwala na sila sa'yo, doon ang mataas yung chance na mapasali mo yung prospect mo doon sa business mo. So, I hope mayroon kang napulot ng valuable information dito sa short video na ginawa ko para sa'yo, and feel free
to like or comment. If ever na may question ka or may katanong ka, comment ka lang dun sa baba. And also, join our community. If hindi ka pa part ng aming Facebook group community, pwede mong click yung link na makikita mo sa baba. Kung nandito ka sa vlog ko na nanonood, click mo lang yung link na nandun sa baba para makapag-join ka sa community namin for absolutely free. And at the same time, bibigyan pa kita ng mga other free valuable trainings and free valuable materials. So, marami pa akong ibibigay sa'yo na libre once na maging part ka ng aming community. So, go ahead, click mo lang yung link sa baba na makikita mo para makapag-join ka sa aming Facebook community for absolutely free. So, that's it. This is Carl Serrano once again saying live, love, learn. You are born for greatness. See you next time.